Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga sa lahat. Ngayong araw ay babasahin natin ang ika-19 na kabanata ng mga bilang. At ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Kit Ho. Sa totoo lang ay napakahirap na hati-hatiin ang kabanatang ito. Papansin natin dito kung paanong napag-uusapan ang tungkol sa abo ng pulang baka. Ano nga bang uri ng sitwasyon ang nandito? Sa kabanatang ito ay nakita natin kung paanong kinausap ni Yahweh si Moses at Aaron tungkol sa pulang baka. Nung una ay aking iniisip ang tungkol sa abo at sa tubig. Ang kailangan gamitin sa handog na ito ay dapat na pulang baka na walang kapintasan. Ibig sabihin, ito ay napaka-espesyal. Kaya naman tingnan natin ang ilan sa mga PowerPoint na aking inihanda. Makikita natin dito ang paggamit ng tubig upang malinisan ang sarili. At sa Numbers chapter 19 ay mauunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. May dalawang bahagi na napaka-importante pagdating sa kabanatang ito. Mula verse 1 hanggang 10 ay nabanggit doon kung paano nga ba aayusin ang pulang baka. At verse 11 to 20 ay tungkol sa kung paano ito gagamitin. Dito titignan natin kung bakit nga ba nila pinag-uusapan ang tungkol sa pulang baka. Sabi sa verse 13, sino mang humawak ng bangkay at hindi maglinis ng sarili sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay nagpaparumi sa tabernakulo ni Yahweh. Siya ay mananatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa sambayan ng Israel. Kung
Kung kaya naman makikita natin dito na ang karamihan ng tao ay hindi naayon sa kung paano nga ba nila alagaan ang kanilang sarili o linisan ang kanilang sarili, bagkus ay tungkol sa kanilang relasyon sa Panginoon. Ang karumihan ay ayon sa uri ng relasyon na mayroon sila sa Panginoon. At kasama dito ang paghawak ng bangkay. Isang dahilan kung bakit ito nabanggit ng Panginoon ay dahil sa nangyari sa chapter 16 kung saan naganap ang paglipol sa pamilya ni Korah at ng 250 katao na pinarusahan ng Panginoon. Kung kaya naman sinabi ng Panginoon dito na sino mga hawak ng bangkay ay hindi magiging malinis. Maraming naging apektado sa sitwasyong ito kung kaya naman gumawa ang Panginoon ng paraan kung paano sila gawing malinis muli. Kung matatandaan natin sa chapter 16 ay sinunog ng Panginoon ang 250 na katao dahil sa kanilang pagre-rebelde. Kung babalikan naman natin sa chapter 14, doon ay sinabi ng Panginoon na marami sa mga Israelita ang hindi makakapasok sa lupang pangako at maging ang susunod na henerasyon ay maaaring maparusahan dahil dito. Bukod sa kamatayan ay naroon din ang pagsabi na magpapaikot-ikot sila o kaya mananatili sa ilang ng 40 taon. Kung tutuusin, ang buong kampo ng Israel ay hindi malinis. At ang tanging susunod na henerasyon lamang ang maaaring makapasok sa lupang pangako. Sa susunod na chapter, mababasa natin ang kamatayan ni Miriam at maaaring may mga kaanak din siyang nakahawak sa kanya dahil siya ay patay na. Kung kaya naman dito natin makikita ang kahalagahan ng tuntunin na sinasabi ng Panginoon pagdating sa paghahandog ng pulang baka. Sa chapter 20, nakita natin kung paanong namayapa na ang naunang henerasyon. At doon natapos na rin ang halos 40 o halos 40 taon na kanilang pamamalagi sa ilang.
Sunod na makikita natin sa PowerPoints ay ang mapa. Sa chapter 20, makikita natin ang naganap sa Kadesh. Mula doon, nagmula ang mga espiya. Ang karanasan ng mga Israelita at pamamalagi nila sa ilang ay nagpapakita ng pagkasawi maging ng naunang henerasyon. At sa pamamagitan lamang ng paghahandog ng pulang baka, ng abo nito at ng tubig nito, sila maaaring malinis. Sa mga sumusunod na chapter, makikita natin kung paano pumunta sila sa bundok ng Horeb. Punta sila sa Edom, susunod ay sa Moab. Hanggang sa naghanda silang makapasok sa Kanaan. Kung kaya naman ang pagwiwisik ng tubig na may abo ng pulang baka ay senyales ng paghahanda sa susunod na henerasyon na siyang pinili ng Panginoon upang makapasok sa lupang pangako. Ito'y nangangahulugan lamang na nais ng Panginoon na linisin ang susunod na henerasyon ng Israel. Unang bahagi ng chapter na ito ay mula verse 1 hanggang 10. Ito ay tungkol sa paggamit ng pulang baka, kung saan Diyos mismo ang nagutos kay Moses at Aaron na ihanda ito. Sabi dito, sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang mapula-pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa napagtatrabaho kahit kailan. Hindi ito para lamang sa mga Levita o kaya mga pari. Ngunit ang kautosang ito ay para sa mga Israelita. Kung titignan natin mabuti, ito ay hindi ordinaryong handog lamang, bagkus ay uri ng handog sa Panginoon na napaka-espesyal at para sa pagbibigay sakripisyo para sa kalinisan ng Israel. Ang pulang baka na ito ay pinili ng Panginoon. Maaari nating isipin na noong panahon na iyon, ang bawat pamilyang Israelita ay mayroong maliit na baka. Naalala ko, minsang pumunta ako sa Sichuan nang ako'y papunta doon. Ay bumili kami ng kordero
para sana sunugin ito. Alam ng mga korderong ito na hindi sila para alagaan, kundi para patayin. Kung kaya naman ito nagsisigaw at umiiyak dahil alam nitong siya'y mamamatay. Kung kaya naman pagdating sa chapter na ito, maaari nating ipagpalagay na sa tuwing mayroong espesyal na paggalaw sa isang pamilya ay naroon ang pag-iisip na kailangan nilang maghandog ng pulang baka. Ang pulang bakang ito ay kailangang paduguin sa harap ng toldang tipanan. Sa susunod na chapter, mababasa natin ang paggawa din ni Moses ng parehong paghahandog ng pulang baka. At ito'y nangangahulugan lamang na patapos na ang naunang henerasyon. Sabi sa chapter 19, verse 3 at 4, ang pulang baka ay kailangang patayin sa labas ng kampo at ito'y ilulubog. Ang dugo nito ay kailangang iwisik sa harap ng toldang tipanan. Sabi sa verse 4, ilulubog ni Eleazar ang kanyang mga daliri sa dugo nito at 7 ulit na wiwisikan ang harap ng toldang tipanan. Ang toldang tipanan ay nakaharap sa bandang Ang toldang tipanan ay nakaharap sa bandang hilaga at ito'y nangangahulugan lamang na kailangang wisikan ang parteng ito dahil mula sa direksyong ito sila ay uusad. Ito'y nangangahulugan lamang na kailangang pakalinisan ang buong kampo ng Israel. Sinabi sa verse 5 na ang baka ay susunugin ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. Sinabi sa verse 6 na habang sinusudog ito, ang pari ay kukuha naman ng kahoy ng cedar, ng hisopo at lana at isasama sa bakang sinusunog. Kung mapapansin natin, ang lahat ay pula. Ito'y nangangahulugan lamang na ang paggawa nito ay may kinalaman sa buhay. Sabi sa verse 7, pagkatapos lalaban ng pari ang kanyang kasuotan, maliligo siya sa kapapasok sa kampo. Ituturing siyang marumi ayon sa kautusan hanggang kinagabihan. Kaya nga naniniwala ko na ang buong prosesong ito ay kailangan ng 1 araw upang matapos at mapangyari.
kailangan ng pulang apoy para masunog ang pulang baka at para masunog ang lahat ng bahagi ng bakang iyon. Kung kaya sinasabi natin na ang paggawa nito ay kailangang mangyari ng isang buong araw. Ang pagsusunog nito ay hindi kinakailangang levita o pari ang gagawa. Ngunit kautusan ng Panginoon na sino mang Israelita ang may karumihan ay dapat na gawin ito. Sabi sa verse 8 na ang kasuotan ng katulong sa pagsusunog ng dumalagang baka ay dapat ding labhan. Kailangan din siyang maliko at itunuring din siyang marumi hanggang kinagabihan. At sa verse 9, ang abo ng sinunog na baka ay ipunin ng sino mang malinis ayon sa kautusan. Ilalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ito ang gagamitin ng mga Israelita sa paghahanda ng tubig na panlinis ayon sa kautusan, sapagkat ang dumalagang bakang iyon ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung titignan nating mabuti ay mayroong espesyal na tuntunin ng Panginoon pagdating sa paglilinis ng kampo ng Israel. At ang tubig ay siyang gagamitin ng Panginoon upang linisin ng Israel. Ito ay paglilinis ng Panginoon para sa mga nadumihan dahil sa kanilang paghawak ng patay. Ang tubig na iyon ang gagamitin ng Panginoon upang sila'y linisan. Sinabi sa verse 10 na ang tuntuning ito ay susundin ng lahat habang panahon para sa mga Israelita at maging sa mga dayuhang naninirahan sa bahay nila. Ito ay paglilinis ng Panginoon para sa unang henerasyon at upang maihanda ang susunod na henerasyon sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. Sa verse 11 naman hanggang 21, ito ay tungkol sa tubig na naglilinis. Sabi sa verse 11, sino mang makahawak sa patay ay tituring na marumi sa loob ng 7 araw. Ito ay dahil kailangan nilang magluksa ng 7 araw din. At sinabi din sa susunod na verse na upang maging malinis sila, kailangan nilang linisin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng tubig na inilaan para sa kanilang pagkalinisan. Kailangan nilang malinisan sa 3 araw maging sa 7 araw. Kung hindi sila malinisan sa 3 araw, ay paniguradong hindi rin sila maituturing na malinis sa 7 araw.
Sabi sa verse 13, sino mang humawak ng bangkay at hindi maglinis ng sarili sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay nagpaparumi sa tabernakulo ni Yahweh. Siya'y mananatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa sambayan ng Israel. Kung kaya naman napaka-importante na sila'y mawisikan ng tubig na nagbibigay kalinisan. Sunod ay ang tungkol sa tuntunin kapag namatay sa loob ng tolda. Halimbawa nito ay kung naroon ang salot o kaya'y namatay dahil sa sakit at karamdaman at maaaring namatay sa loob ng tolda. At dito, sinabi sa verse 17, ang mga tinuturing na marumi dahil sa pagkawak sa patay, kalansay o libingan ay kukuha ng abo na galing sa sinunog na handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ilalagay ito sa isang palangganang may sariwang tubig. Kailangan ng sariwang tubig. Sa susunod na chapter, makikita natin ang tungkol sa Kadesh. Ang Israel man ay napapalibutan o nasa loob ng ilang ay paniguradong naroon ang probisyon ng sariwang tubig. Nabanggit sa verse 18 na ang tinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng hisopo, ilulubog ito sa tubig at wiwisikan nito ang tolda, ang mga kagamitan nito at ang lahat ng taong nakahawak ng patay, kalansay o libingan. Sa ikatlo at ikapitong araw, ang itinuturing na marumi ay wiwisikan ng sinumang itinuturing na malinis. At sa verse 20, sino mang itinuturing na marumi, ngunit hindi maglinis sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay mananatiling marumi. Ito yung mga uri ng tao na alam nilang sila'y marumi dahil sa pagkakahawak ng patay, ngunit ayaw pa ring mawisikan ng tubig na naglilinis. Ang mga taong ito ay dapat na itiwalag sa sambayanan ng Israel. Sa mapa nakita natin ang lugar ng Kadesh. Ang totoong kahulugan nito ay tolda ng tipanan. Ito ay banal na lugar. Ang Panginoon ang siyang namili ng lugar na ito dahil dito siya nangungusap sa kampo ng Israel. At dito rin sila magiging malinis upang maaring dumulog ang mga Israelita sa Panginoon. Sa verse 21, ito'y tuntuning susundin ninyo habang panahon. Lalaban din ang kasuotan ng sino mang magwisik ng tubig na panlinis at sino mang makahawak sa tubig na ito ay itinuturing na marumi hanggang kinagupihan. Ang tubig ay para malinisan ang ibang tao. Ngunit ang sino mang hahawak ay magiging marumi. Halimbawa, kung ang pari man ang siyang naatasan na magwisik ng dugo ng tubig, ay may ituturing siyang marumi. Dito makikita natin na naroon talaga ang pagbibitbit ang pagkakaroon ng pananagutan o responsibilidad pagdating sa kasalanan at karumihan ng Israel. Sa
Sa pag-unawa ng chapter na ito, ano nga ba ang koneksyon nito sa atin? Dito natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon at ang nais ng Panginoon na pakalinisan ang kampo ng Israel, lalong-lalo na ang naunang henerasyon. Isang punto na makikita natin dito ay ang paghahandog o ang pagsasakripisyo ng pulang baka. Ang dugo ng bakang ito ay kailangang iwisik sa toldang tipanan upang malinisan ang kampo ng Israel. Sa panahon natin ngayon o kaya sa bagong tipan, nakita natin ang pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus. Ang kanyang dugo ay dumaloy para sa kalinisan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil sa pagsasakripisyong ito ng Panginoong Hesus ay maaari na tayong makadulog sa Panginoon. Dito makikita natin ang koneksyon ng pulang baka at ng uri ng pagsasakripisyo din na binigay ng Panginoong Hesus. Kung ang mga Israelita noon ay kailangang magkaroon ng pulang baka para maging malinis at para makapagsakripisyo, sa panahon naman natin ngayon ay kailangan namang nating tanggapin ang Panginoong Hesus at bigyang kahalagahan ang pagdaloy ng kanyang dugo para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Sa ating simbahan, madalas tayong magkaroon ng mga service para sa patay. At pagkatapos nating magkaroon ng ganitong service, ay nagkakaroon tayo ng pananalangin at paglilinis. Ito ay para malinis din ang ating relasyon sa Panginoon. Naway tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan palalo ang kanyang mga salita. Purihin natin ang Panginoon, ang Diyos na siyang nagligtas sa atin at nagbigay ng daan upang tayo mapatawad sa bawat nating karumihan at kasalanan.
Panginoon, maraming salamat at iyong pag-ibig ang siyang patuloy na bumubuo sa amin. Banal na Espiritu, kami ay dumudulog sa iyo. Naway liwanagan mo ang aming mga buhay. Marami kaming mga kakulangan at mga pagkakasala sa aming mga buhay. Tumulog tayo sa Panginoon at hingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu upang tayo maliwanagan at ating siyasatin ang ating mga puso. Panginoon, Jesus, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at kabutihan. Sa lumang tipan ay naroon ang paggamit ng pulang baka at ng tubig upang kami malinisan. Ngunit pagdating naman sa bagong tipan ay naroon ang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesus para sa kalinisan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa oras na ito ay magkakaroon tayo ng komunyon. Ganon din pagdating sa ating mga kapatid online. Kung maaari ay maghanda tayo ng para sa ating Holy Communion. Hawakan natin ang ating mga tinapay at kopa. Ito ang katawan ng Panginoong Jesus na kanyang sinakripisyo para sa ating mga kasalanan. At ang kopa naman para sa kalinisan ng ating mga kasalanan. Sa lumang tipan ay ginamit ang pulang baka, ngunit sa bagong tipan ay naroon ang pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus para sa ating kalinisan at para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, kami ay dumudulog sa iyo at ikaw ay aming pinapasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa pulang baka na iyong pinili sa lumang tipan. At alam namin, Panginoon, na ikaw, O Hesus, ay pinili din ng Panginoon para sa aming kapatawaran at aming kaligtasan. Panginoong Hesus, maraming salamat at pinupuri ka namin. Marami kaming mga pagkakasala at pagkukulang. Ang mga pagkakasalang ito ay nagiging dahilan ng aming karumihan at nagiging dahilan para kami maging malayo sa iyo. Ngunit Panginoong Hesus, maraming salamat. Dahil isinakripisyo mo ang iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Ang iyong dugo ay dumanak para sa aming kaligtasan. Panginoong Hesus, maraming salamat. Tulungan mo kami, Panginoon, na matanggap ang kaligtasang ito at patuloy na kumapit
sa iyo. Panginoong Hesus, alam namin na sa lumang tipan ay naroon ang pagbibigay ng pulang baka. Ngunit sa panahon namin ngayon sa bagong tipan ay hindi na namin kailangang maghandog ng bagay na ito, at ang kailangan lamang naming gawin ay tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa iyo dahil sa sakripisyong ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, kami ay mga makasalanan na hindi karapat-dapat na matanggap ang iyong pag-ibig at biyaya. Ngunit naroon na iyong pinagkaloob ang iyong buhay para sa aming kaligtasan. Hindi kami karapat-dapat na makatanggap ng bagong buhay, ngunit maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong biyaya at kabutihan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at biyaya na siyang nagtanggal ng bawat naming kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad na ito at biyayang ito na kami maaari muling makalapit sa iyo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga bagay na iyong ginawa sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong pagsasakripisyo. Mga kapatid, tayo'y manalangin, ating ipanalangin na tayo'y malinisan sa bawat nating pagkakasala. Patuloy nating ipanalangin na tayo'y malinisan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at matanggal din ang bawat nating sakit at karamdaman. Ipanalangin natin ang presensya ng Panginoon na patuloy na dumaloy sa ating kaligitnaan at sa ating buhay. Panginoon, kami iyong pakalinisan. Linisan mo ang aming puso, isip, maging ang aming mga bibig, maging ang aming mga tenga, mga bagay na aming napapakinggan, ang mga chismis na aming napapakinggan. Panginoon, pakalinisan mo kami. Pakalinisan mo kami mula ulo hanggang talampakan. Pakalinisan mo ang aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Jesus, maraming salamat. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil ang buhay na tubig na nagmumula sa iyo ang siyang naglilinis sa amin at naglilinis sa amin mula sa kasalanan at siyang naglilinis sa amin, Panginoon, mula sa kaloob-looban ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya at dahil sa iyo kami ay puno ng pag-asa.
Nais kong imbitahan ang sino mang mga tribe leader o kaya ay pastor. Kung maaari ay kumuha tayo ng tubig. Tayo ay mananalangin at ang mga pastor at tribe leader ay kailangan nilang hawakan ang kopa ng may tubig. Matapos kong manalangin, kailangan nilang wisikan, kailangan nilang ibabad ang kanilang tubig ang kanilang kamay sa tubig at wisikan ng mga tao. Ito ay prophetic gesture. Naway lumabas tayo sa lugar na ito ng may pananampalataya. At sa ating mga kapatid online, hindi man natin ito magawa online, naway matanggap natin ito ng may pananampalataya. Panginoong Jesus, maraming salamat at aming ipinapanalangin ang bawat tubig na ito at naway pakalinisan mo ito. Hindi lamang ito normal na tubig, ngunit naniniwala kami na ito ay banal na tubig na nagmumula sa iyo na nagbibigay buhay. Naway mapuno ito ng iyong banal na espiritu at sa aming pagwiwisik na ito ay aming ipinoproklama na ang bawat kasalanan at karumihan ay malinisan. Panginoong Jesus, sa ngalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay malilinisan. At sa pagkakataong ito ay ating pinagpapala ang bawat isa. Ating ipinapanalangin na ang bawat salita ng Panginoon ay maisulat sa ating mga puso. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Dahil sa kaligtasan ito ay nagkaroon tayo ng bagong buhay. Hindi na tayo namumuhay sa kasalanan o kaya sa mga pagkukulang. Ikaw ay nilinisan na ng Panginoon at ang imahe ng Panginoon ay nasa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus ay aking pinagpapalang lahat. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga sa lahat.